Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. Amen. Tayo dumalangin muna sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Itaas natin ating mga kamay, mga kapatid ko. Hallelujah. Dakilat mapagpala naming Ama sa langit, naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa iyong masaganang pagkilos po sa aming kalagitnaan. Dakilang Diyos sa aming pagsamba sa araw na ito. Tanda po ng aming mga pagsamba ay nakaabot sa trono mo ng biyaya, O Diyos, sa kalangitan, mahal na Panginoon, at sa pangunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Dakilang Diyos, muli po narito kami sa iyong mga salita, Amang Banal, upang aming pong pag-aralan, O Diyos, at matutunan. Mahal na Panginoon, O God, hallelujah, tulungan mo'y balingkod sa kanangkin, wala akong magagawa. Mahal na Panginoon, ikaw po ang aking inaasahan. O Diyos, mahal na Panginoon, bigyan mo kami ng malinis na puso, O Diyos, hallelujah, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Dalangin namin ang lahat ng ito. And we bind the power of darkness, unbelief and doubt, hindrances, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal ko. At muli po, mga kapatid, ako muna'y nagbibigay ng pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa mga sandaling ito. At ako po'y nagbibigay din, mga mahal, ng double honor o respect po sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda, ang kanilang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy po nating inaalaala ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, may mahal. At sa lahat ng mga kasama ko po, mga manggagawa natin, ating mga mangangaral, at sa lahat ng mga kapatid natin, dito po sa lugar na ito, may mahal, ng Alasasin, Bataan, at ganoon din po sa iba't ibang sulok ng ating bansa, mga kapatid, sa labas ng ating bansa. Magandang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. Buksan natin ang ating mga Bible, mga mahal. Handa na po ba tayo, mga kapatid ko? Praise the Lord. Handa na po ba yung ating mga notebook, mga minamahal? Amen. Hallelujah. Mga minamahal, 2 Peter chapter 3, verse 18. Mga kapatid, basahin natin ang talatang ito. 2 Peter chapter 3, verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Mga mahal. Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, kapitulo 3, versikulo 18. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakaniya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakilanman siya nawa. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, may mahal. Basahin natin muli ang ating karagdagang talata, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen. Dakilang Diyos po magpala ng kanyang salita, mga kapatid ko. Amen. Hallelujah. Christian growth. May mahal ang ating pong title. Christian growth, mga kapatid. Paglagong Kristiyanong paglago, mga minamahal. Amen. But grow in grace, sabi ng Bible, and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Mga kapatid, wala pong nasasayang, mga minamahal, sa ating pong paglilingkod sa dakilang Diyos, mga kapatid ko. At kaya naman, mga minamahal, patuloy nating paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Patuloy po natin, mga minamahal ko, na alamin ang lubos na pagkilala sa ating dakilang Diyos. Lumago tayo sa biyaya ng mahal na Panginoon. Amen. Alam nyo, mga minamahal, gaano man tayo kamature, gaano man tayo katagal sa church, gaano man tayo katagal sa ating pananampalataya, mga minamahal, ang mas makasalanang mundong ito, mga kapatid ko, ang lagi pong humahamon sa ating pananampalataya. Gaano man tayong mga minamahal, matagal na sa church at malago na sa pananampalataya, mga kapatid,
ay patuloy po tayong hinahamon, mga minamahal ng mundong makasalanan, mga kapatid ko. Pilit na tayo po ay mga minamahal pinanghihina sa ating pananampalataya. Kaya hindi tayo dapat tumigil sa paglagong espiritual. Lahat magsabing amen. Hindi tayo dapat tumigil, mga minamahal ko, sa ating pong pagiging malago kay Kristo sa mahal na Panginoon. Marami pa tayong pagkakataon, maging mahal, para sa paglago, mga kapatid. Amen. Wala pa po dito, mga minamahal, sa lupa yung ating pong graduation, mga kapatid. Wala pa dito, mga minamahal, yung finish line. Tayo po ay magpapatuloy sa paglilingkod, mga minamahal. Kaya kung araw-araw tayo po lalapit sa ating dakilang Diyos na buhay, mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal Panginoong Kristo, magiging handa po tayong manindigan para sa katotohanan, mga minamahal, sa lahat po ng pagkakataon. Amen po ba, mga kapatid? Praise the Lord! Kaya nais po ng dakilang Diyos natin, maging mahal, na lumago ang kanyang church. Nais ng mahal na Panginoon na tayo pong lahat ay lalago sa ating pong church, mga minamahal. At nagbigay po ang dakilang Diyos ng mga kaloob, mga kapatid, sa bawat mananampalataya. Kapag ito po'y hindi natin ginamit, wala pong paglagong espiritual ang mga Kristiyano, mga kapatid. So nagbigay ang dakilang Diyos, mga minamahal, ng kaloob sa bawat mananampalataya para matiyak po ang spiritual na paglago, mga minamahal, yung pag-unlad po ng church, mga kapatid. Kung mabasahin po natin ang Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 16, mga kapatid, sabi ng Bible, He gave some apostles, mga minamahal, basahin natin. Ephesians chapter 4, verse 11 to 16. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, Amen. till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, Amen. tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the slay of man and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, from whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga minamahal ko. Naglagay ang dakilang Diyos sa church, mga minamahal, ng fivefold ministry. Na kung ang kulang, mga minamahal ko, sa limang yan, ang church, hindi po church yon. Sapagkat yung limang yan, mga minamahal, ang trabaho niyan for the perfecting of the saints. Lahat magsabing amen. He gave some apostles and some prophets, some evangelists, some pastors and teachers. Anong trabaho niyang mga yan, mga mahal? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Sabi ng 13, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measuring, mahal, of the stature of the fullness of Christ. Meron tayong goal, meron tayong target sa paglilingkod sa Diyos. Hindi tayo dapat magpapahinga, mga mahal, sa ating pong paglago sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen, mga kapatid. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, which is Jesus Christ. Kinakailangan pala, mga minamahal, maabot natin yung pagkakaisa ng pananampalataya at, mga minamahal, lubos na pagkaunawa, lubos, mga minamahal, na pagkaalam, mga kapatid ko, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Hindi po pwede na lagi po tayong baby in Christ. Amen ba? Kinakailangan nating lumago sa pananampalataya. Kaya naman, mga mahal, simulan na po natin. Dapat dala natin yung ating mga Bible.
Dapat dala natin yung ating mga notebook, yung ating mga ballpen, may mahal, magsimula na po tayong mag-aral sa salita ng dakilang Diyos natin. Amen? Praise the Lord. Mga estudyante tayo, may mahal, katulad tayo ng estudyante. Yung estudyante, mga kapatid ko, pagkatapos ng kanilang, pagkatapos mga minamahal ng kanilang pag-aaral, mga kapatid, anong kasunod, mga minamahal, pagkatapos nilang mag-aral? Lecture ng kanilang teacher. Anong kasunod? Exam. Amen. Exam, mga minamahal. Yun po ang final, mga kapatid. Sa Kristiyano, ganun. Ganun din, mga minamahal ko. Tayo po ay patuloy na naglilingkod sa dakilang Diyos, mga minamahal. Tinuturoan tayo ng ating mahal na Panginoon sa kanyang mga salita. At pagkatapos, anong kasunod? Mga minamahal, testing, trials. Nakikinig ba kayo? Testingin tayo, mga minamahal, idadaan tayo sa trials ng mahal na Panginoon para nang sa ganun, malaman niya, mga kapatid, kung ang ating mga pinag-aralang salita ng Diyos ay tumitimo sa ating mga puso. Naunawaan? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Kaya mga minamahal, makikita mo yung Kristiyano, mga nanlulupaypay, mga minamahal, madaling manlupaypay, madaling mawala sa pananampalataya. Yun po yung mga taong hindi nila inuunawa, mga minamahal, yung ating mga pinag-aaralan sa pulpitong ito. Amen. Basahin natin sa Tagalog, Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang 16. Sa aklat ng taga-Efeso, Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 16. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba ay propita, at ang mga iba ay ebanghilista, at ang mga iba ay pastor at mga guro. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglingkod sa katatibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala ng anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Amen. Upang tayo huwag nang maging mga bata pa na napapahapay dito doon na dinadala ng makabila-bila ng lahat ng hangin ng aral sa pamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Kundi sa pagsalita ng katotohanan na may pag-ibig ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya na siyang Pangulo sa makatuwid bagay si Kristo, na dahil sa Kanya ay ang buong katawan na nakalapat na mabuti sa nagkakalakip na pamagitan ng tulong ng bawat kasukasuan ayon sa paggawang sa katawan ng matibay ng Kanyang sarili sa pag-ibig. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Alam niyo ba, mga minamahal, sa survey, mga kapatid, taon-taon, pakinggan po ninyo, taon-taon, mga minamahal ko, 5,000 evangelists, mga minamahal, ang nag-quit sa kanilang ministry. Bawat taon, mga minamahal ko, 5,000 mga ngaral ang iniiwan nila yung kanilang mga ministry, mga minamahal. Nakakagulat, ano po, mga kapatid ko. At napakarami po mga churches, mga minamahal, ang nagiging stagnant. Nagiging stagnant, mga minamahal, hindi nakakaabot sa totoong paglago. Stagnant, mga kapatid ko, ay nag-stop na yung kanilang paglago. Mga minamahal, nag-rely na lang sila dun sa mga husay ng pananalita. Yung mga enticing words of man's wisdom, mga kapatid. At wala po, mga kapatid ko, spiritual growth sa kanila. Mga minamahal, hindi na nila naabot yung standard ng dakilang Diyos. Kaya hindi sila lumalago sa pananampalataya. At mapapansin mo sa kanilang mga teaching, sa kanilang mga pulpito, pababa ng pababa, mga minamahal, yung kanilang mga teaching, hanggang mawala na po yung church, mga kapatid. Amen. Marami pong nagbabagsakang church ngayon. So para maiwasan po natin yung alinman, mga minamahal ko, dapat natin, mga minamahal, iwasan, mga kapatid ko. May mga mahalagang bagay po, mga kapatid, na dapat nating maunawaan. Amen.
Mga minamahal, hindi po tayo listener lang, mga kapatid. Meron tayong gampanin sa church na kapag ang mga anak ng Diyos ay hindi gumanap, mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos ay hindi po nagkaroon ng malasakit sa church, babagsak ang church. Amen? Gusto nyo ba, mga minamahal ko, pag bumagsak ang church, pag wala na tayong pagsamba, mga minamahal, babalik ulit yung ating mga sakit, babalik ulit yung ating mga karamdaman na bunga ng kasalanan, babalik ulit yung masasamang ugali natin, mga minamahal. Amen? Wasakin ng dyablo yung buhay natin. Kaya mga minamahal, walang makapigil sa gawain ng Diyos. Amen ba? Habang tayo sumasamba, habang tayo nagkakaisang, mga minamahal ko, nagpupuri sa mahal na Panginoon, matatag ang church. Habang tayo po'y gumagawa sa church, mga minamahal, matatag ang church. Amen po ba? Praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ang dapat nating maunawaan, mga kapatid ko, unang-una, ang church po dapat pinapahusay, pinapabuti. Amen. Dapat ang church, mga minamahal, inaayos, pinapabuti. Mga minamahal ko, pinapahusay. Dapat ginagampanan ng bawat miyembro yung kanilang mga tungkulin na ibinigay ng dakilang Diyos sa bawat isa. Huwag mong sabihin, mga minamahal, na wala kang gagawin sa loob ng church. Huwag nating sabihin, mga kapatid ko, makikinig na lang ako, tapos uuwi na ako. Hindi pwede yon, mga kapatid. Bahagi ka ng Church of the Living God. Bahagi ka ng Body of Christ, mga minamahal. Amen. Mga minamahal, basahin natin Romans chapter 12, verse 3 hanggang 8 po. Book of Romans, chapter 12, verse 3 to 8. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Amen. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we, being many, are one body in Christ, Amen. and every one members one of another, having then gifts differing according to the grace that is given to us. Whether prophecy, let us prophesy according to the proportion of faith, or ministry, let us wait on our ministering, or he that teacheth on teaching, or he that exhorteth on exhortation, he that giveth, let him do it with simplicity, he that ruleth with diligence, he that showeth mercy with cheerfulness. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ito, mga minamahal, ang ating mga tungkulin sa church, mga kapatid ko. Tingnan natin. Tagalog. Ito po sa Aklatang Roma, Kapitulo 12, versikulo 3 hanggang 8. Sapagkat sinabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kaniyang sarili ng totoong matayog, kaysa narapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng panampalataya na ibinabahagi ng Diyos sa bawat isa. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay mayroon tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain. Ay gayon din tayo na marami ay isang katawan kay Kristo at mga sangkap na sama-sama sa isa't isa. Amen. At yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula ay mga guhula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo, o ang nagtuturo ay sa kaniyang pagtuturo, o ang umaaral ay sa kaniyang pag-aaral, ang namimigay ay magbigay na may magandang loob, ang nagpupuno ay magsikap, ang nahahabag ay magsaya. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. May kanya-kanya po, mga minamahal ko, na gagawin ang bawat sa atin sa loob ng church, mga kapatid. Kinakailangan po, mga minamahal, na tayo po'y makiisa sa loob ng church. Hindi ka pwedeng lalago sa iyong espiritual na mag-isa lang. Lahat magsabing amen, mga minamahal.
Lahat tayo mga kapatid, dapat sabay-sabay. Dapat tayo po mahal magkahawak kamay, mga kapatid. Palaguin natin ang church. Bagaman ang sabi ng Biblia, mga mahal, si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, Diyos ang nagpapalago, mga minamahal ko. Subalit, mga minamahal, kung ang mga member ng church, mga kapatid, hindi po magkukusa sa ating pong mga tungkulin sa church, mga mahal. Kahit gusto ng dakilang Diyos, palaguin yung kanyang church, mga kapatid ko, hindi magagawa. Amen? Dapat, mga minamahal, lahat tayo, sama-sama, sabay-sabay, nagkakaisa, mga minamahal, para sa ikasusulong ng Ebanghelyo ni Kristo, mga minamahal, sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Amen? Sa banal na kasulatan, mga minamahal, sinasabi ng Bible, mga kapatid, ang katawan ay hindi iisang sangkap lang, kundi marami. Marami. Kung sasabihin ng paa, sapagat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tenga, sapagat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroon ang pakinig? Nakikinig ba kayo? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroon ang pangamoy? Datapwat ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat nga'y pawang isang sangkap, saan naroon ang katawan? Mga minamahal, datapwat maraming mga sangkap, ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan, at hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Amen? Kundi lalong kailangan yaong mga sangkap ng katawan na waring lalong mahihina, mga kapatid. Amen. Kumpleto, mga mahal, ginawa ng dakilang Diyos ang sangkap ng katawan ng tao, mga kapatid. Amen. Matalino ang dakilang Diyos. May gamit ang lahat ng bagay. May gamit, ibang gamit ng kamay, ibang gamit ng paa, ibang gamit ng mata, ibang gamit ng tenga, mga minamahal, ng bibig, mga kapatid. Ganon din sa body of Christ, mga minamahal. Tayo po ay body of Christ. Tayo po ang katawan ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Amen. Dapat po, mga minamahal ko, ay nagkakaisa ang mga anak ng Diyos. Say, praise the Lord. Mga minamahal. Yung aking mga binasa, mga kapatid, makikita natin yan, isulat niyo po, mga minamahal, 1 Corinthians chapter 12, verse 14 hanggang 22, mga kapatid ko. Alam niyo, mga minamahal, kung ang mga anak ng Diyos ay hindi po kikilos, nanganganib po ang paglago ng church. Nanganganib ang paglago ng church, mga minamahal. Ang target talaga ng dyablo, mula nung tayo masave, mga minamahal, ang target ng dyablo ay itumba ang mga anak ng Diyos. Sirain ang church, mga minamahal. Ang sabi ng Bible, ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kaayusan. Amen ba? Mga minamahal, bago pagpalain ng dakilang Diyos ang church na yan, bago pagpalain ng dakilang Diyos ang lahat ng mananampalataya, mga minamahal, hihintayin muna ng mahal na Panginoon yung pagkakaisa, yung pagkukusa, mga minamahal, sa ating mga tungkulin gagampanan. Tingnan niyo po ang Galatians chapter 5 verse 15, mga kapatid. Basahin natin. Galatians chapter 5 verse 15. But if ye bite and devour one another, take heed that ye be not consumed one of another. Amen. Tagalog, mga mahal. Sa aklat ng taga-Galacia, Kapitulo 5, versikulo 15, ngunit kung kayo-kayo rin ang nanagkakagatan at nagsakmalan, magsipag-ingat kayo sa baka kayo'y mga glipulan sa isa't isa. Amen. May warning dito, mga mahal. May paalala po, mga kapatid ko, ang salita ng Diyos na ating binasa. Kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nagagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mga glipulan sa isa't isa, mga kapatid. Pagin mahal, ang church na walang pagkakaisa, parang mga sundalo yan, mga mahal, na kapwa sundalo, babarilin mo sa ulo yung kapwa mo sundalo.
Kapag yan ang ginagawa ng mga sundalo, o mahal, wala silang mapapatay na kaaway, mga kapatid, sa gera. Amen. Ganon din sa church. Wala tayong maililigtas na kaluluwa kung ang mga mananampalataya, mga minamahal ko, ay nagsisiraan. Amen ba? Hindi ko sinasabi ito, mga minamahal, dahil kasalukuyang nangyayari ito, mga kapatid. Wala naman, mga minamahal. Ina-advance ko lang para nang sa ganon, advance na mag-isip ang mga anak ng Diyos. Amen ba? Ang mga anak ng Diyos, advance mag-isip. Amen? Hallelujah. Kaya ang mga member ng church, hindi dapat nagsisiraan o nagkakagatan, mga mahal. Kaya ang bawat church, ang bawat member ng church, mga mahal, hindi nila gagampanan, mga kapatid ko, yung ating pong napag-aaralan sa pulpitong ito, mga mahal. Mga kapatid, hindi magtatagal ang church na iyan. Amen po? At ang church, mga minamahal, ay natatalian yan dahil sa mga non-functioning members, mga kapatid. Natatalian po yung church, hindi po makakilos ang church, mga minamahal. Hindi po lumalago ang church, mga kapatid, sapagkat sa mga mananampalatayang non-functioning members. Dahil po sa mga hindi gumaganang miyembro ng church. Say amen? Ayan, mga minamahal. Kaya malaki ang papel mo rito. Malaki ang papel nating lahat dito, mga minamahal. Praise the Lord. Sino ang gustong lalago pa ng husto ang church dito, magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Ayun. Napakalakas ng praise the Lord natin. Amen. Nais nating lahat, mga minamahal, sapagkat ayaw natin na masayang, mga minamahal, ang sakripisyo ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Will Estrada Almeida. Amen? At itong lugar na ito, mga mahal, isa ito sa pinakapaboritong lugar ng propeta ng Diyos. Amen ba? Mga minamahal, kaya napakapalad po natin, mga kapatid. Praise God. May isang panaginip, mga minamahal. Ang sabi ng tinig sa langit, mga kapatid ko, sa isang panaginip. Mga minamahal, kung ano ang tungtungan ng paa ng propeta ng Diyos, ira-rapture ko yan, sabi ng dakilang Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya lahat ng pinuntahan, mga mahal natin, beloved honorable pastor, napakapalad niyan. Mga mahal. Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan ng dakilang Diyos natin, mga kapatid ko? Pangalawa, mga minamahal, ang paglago ng church dapat pinagtitibay. Dapat malalakas, mga minamahal, yung mga Kristiyano sa church. Amen? Dapat hindi tayo nanlulupaypay, mga minamahal. Dapat hindi tayo nang hihina. Amen ba? At dapat yung mga malalakas na mananampalataya, magpalakas naman tayo sa mga baguhan. Magpalakas tayo sa mga mahihina, mga mahal. Sapagat sa loob ng church, hindi mawawala yung mga baby in Christ talaga eh. Hindi mawawala yun, mga minamahal. Hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Nasa loob din ng church yung mga mahihina. Mahihina ang pananampalataya, mahihina ang loob, mga minamahal. Mga naduduwag, mga kapatid ko. Sama-sama yon, mga kapatid. Mga maramdamin, amen? Hallelujah. Mahal. Lahat yan, mga kapatid. Kaya maraming mga miyembro sa church, hindi pa alam, mahal, paano ang pagiging huwaran sa church, mga kapatid. Ayan. Magsisimula, mga minamahal, ang mga mananampalataya, mga kapatid ko, na tayo po'y magiging ilaw sa sanlibutan. Anong sabi ng Titus? Tito, chapter 2, verse 5. Tinuturoan tayo ng banal na kasulatan, mga minamahal, maging sa loob ng ating mga bahay, mga kapatid. Tinuturoan tayo ng salita ng Diyos, mga minamahal. Kung ano ang gagawin natin, ikikilos natin sa loob ng ating bahay, sa loob at labas ng ating church, sa loob at labas ng ating bahay, mga minamahal. Tinuturoan tayo ng Word of God. Nakikinig po kayo? Tito, Kapitulo 2, talatang 5. Titus chapter 2, verse 5. To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Amen.
Ito po sa aklat ng Tito, Kapitulo 2, versikulo 5. Mga agpakahinahon, mga agpakalinis, mga agpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kaniyang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Tingnan nyo, pati pala paglilinis ng bahay. Mga minamahal, nandito sa banal na kasulatan. Mga agpakahinahon, amen. Mga agpakalinis, mga agpakasipag sa bahay. Lahat magsabing praise the Lord. Magagandang loob, pasakop sa kani-kaniyang asawa, huwag lapastanganin, upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Bakit sinabi yon? Bakit isinama yon, mga minamahal ko, sa ating pag-aaral? Dahil hindi ka magagamit ng dakilang Diyos sa loob ng church kung pinapabayaan natin yung ating mga bahay, yung ating mga pamilya. Tingnan niyo, mga minamahal. Unang Timoteo, Kapitulo 3, talatang 5. 1 Timothy chapter 3 verse 5. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Right. Tagalog, minamahal. Sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 5, ngunit, kung ang sinuman nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paanong makapamahala sa iglesia ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Kung ang sino man nga na member ng church hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan, paanong makapamamahala sa iglesia ng Diyos? Kaya sa New Testament church, mga minamahal, maraming mga pamilya yung hindi po nila alam yung kanilang responsibilidad sa loob po ng bahay. Hindi nila alam ang responsibility nila sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga anak. Hindi po nila alam yung godly living, mga mahal. Amen. Kaya nga, mga kapatid ko, hindi lumalago-lago sa pananampalataya. Alam nyo, it will take time, mga minamahal, para matutunan natin yung maraming pag-aaral sa banal na kasulatan. Yung paglagong espiritual, mga mahal ko. Kaya kinakailangan po ang tiyaga. Kailangan natin, mga mahal, yung pagtsatsaga. Palagi kang dumalo. Huwag kang mag-absent, mga mahal. Dumalo ka ng dumalo, mga kapatid ko, sapagkat sa iyong pagdalo, sa ating pagdalo, mga mahal, natututo tayo. Amen ba? Praise the Lord. Mga minamahal ko. Sa Romans chapter 15, verse 1 and 2, mga minamahal, tayo po ng mga malalakas, mga kapatid ko, ito ang trabaho natin. Romans chapter 15 verse 1 and 2. We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. Amen. Tagalog, minamahal. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 15, ang talatayo 1 hanggang 2. Tayong ang malalakas ay narapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong magbigay lugod sa ating sarili. Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapwa, sa kaniyang ikabubuti, sa ikatitibay. Amen. Bawat isa sa atin magbigay lugod sa kanyang kapwa, sa kanyang ikabubuti, sa ikatitibay. Mga mahal. Hindi yung sarili, mga kapatid, ang iniisip daw. Tayo ngang malalakas, ang sabi niya, nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina. Huwag tayong mangagbigay lugod sa ating mga sarili, mga kapatid. Kaya nanganganib po ang paglago ng church, mga minamahal ko, kapag nasisiraan po ng loob ang mga members. Amen? Kapag ka naduduwag ang mga members, mga minamahal. Nung unang dating ko, mga kapatid, sa lugar na ito, nakita ko po, may mahal ang mga mananampalataya. Kulang sa tapang. Amen? Kulang sa enthusiasm, mga minamahal. Kulang sa panggigigil sa paglilingkod sa Diyos. Subalit ngayon, nakita ko, mga minamahal, natuto na tayo sa salita ng Diyos. Sa panalangin ng propeta ng Diyos, mga minamahal. Amen? Unti-unti tayong natututo, mga minamahal, sa salita ng Diyos, mga kapatid ko. Dapat pagkatapos nating mapakinggan, mapag-aralan, mga minamahal, sikapin natin i-apply sa ating mga buhay. Amen ba?
Sapagkat kung hindi ganyan ang gagawin natin, mga mahal, mananatiling mahina ang loob natin. Mananatiling, mga mahal, madali tayong masiraan ng loob, mga members, mga mahal, ng church na ito. Nanganganib po ang paglago ng church. Kapag tumitigil po sa paggawa ng mabuti ang mga anak ng Diyos sa church, mga mahal, nanganganib sa paglago ang church. Kung nanghihinawa ka na sa paggawa ng mabuti sa church, mga minamahal, nanganganib na po, mga kapatid, magiging stagnant po tayo. Amen. Kaya makikita mo sa Galatians chapter 6 verse 9, anong sabi ng Bible, mga mahal? Huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Tingnan nyo. Galatians chapter 6 verse 9. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Yes, Lord God. Hallelujah. Sa aklat ng taga-Galacia, Kapitulo 6, versikulo 9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manganghihimagod. Kung hindi tayo susuko, kung hindi tayo panghinaan ng loob, kung hindi tayo magiging duwag, mga minamahal, sa pagganap ng ating mga tungkulin, mga minamahal, anong sabi ng Bible, mga kapatid ko? Magsisipag-ani tayo. Amen ba? Yung reward naghihintay sa atin. Mga minamahal. Praise the Lord. Mga kapatid. Huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Kapag ginagawa mo sa dakilang Diyos, hindi po yan nakakapagod. Pero kapag ka, mga minamahal, ginagawa mo yan dahil lang may nakakakita sa atin, mga kapatid, nakakapagod yan. Amen ba? Praise the Lord. Huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagot. Langit ang naghintay eh. Nandun ang reward natin, mga minamahal ko. Amen ba? Kaya nga, mga minamahal, sa lingkod ng Diyos, magbigay ka lang ng tubig na malamig. Sabi ng Bible, hindi na mawawala ang ganti sa iyo sa langit. Amen. Amen. Kaya mga minamahal, kung nawawala yung katatagan ng mga members, mga kapatid sa church, nagsasawa na po sa mga pagganap sa duties natin, mga minamahal, nakakalungkot yan, mga kapatid. Magiging stagnant po yung ating paglago. Yung ating pagsulong, mga minamahal, mawawala yan. Yung ating nabasa kanilang talata, sabi ron, mga minamahal, yung 1 Corinthians chapter 15 verse 58, anong sabi ron? Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Amen ba? Walang nasasayang, mga minamahal. Hindi tayo nagsasayang ng panahon at oras dito, mga kapatid. Sinasamba natin ang dakilang Diyos dito. Amen. Praise God. Praise the Lord, mga minamahal. Alam po natin, lahat tayo mahina. Walang malakas sa atin. Pero God's strength is unlimited. Amen? Walang hanggan ang lakas ng Diyos. Kaya nga sa Ephesians chapter 3 verse 20, mga mahal, basahin natin ang talatang ito, mga kapatid ko. Ephesians chapter 3 verse 20. Ephesians chapter 3 verse 20. Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Amen. Amen. Sa aklat ng taga-Efeso, Kapitulo 3, versikulo 20, ngayon sa kapangyarihang gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hiningi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumawa sa atin. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Sa makapangyarihan gumawa ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip. Anong ibig sabihin nun, mga mahal? Higit pa sa ating hinihingi, higit pa sa ating iniisip, mga mahal. Ipagkaloob ng dakilang Diyos yan, mga kapatid ko. Ganon, kabaitang na mahal ang Panginoon. Ayon sa kapangyarihan gumagawa sa atin, mga kapatid ko. So, hindi tayo umaasa sa ating sariling lakas. Amen ba, mga kapatid? Dahil wala naman tayong lakas eh. Mga mahal. Humihingi tayo ng lakas sa dakilang Diyos, mga kapatid. Amen? At ang lakas po natin, ang lakas natin, mga mahal,
ay nandun po sa awit eh. The joy of the Lord is my strength. Amen? Pag nalugod ang Diyos sa atin, doon tayo lumalakas. Amen ba? Kaya palugdan natin siya. O mahal. Huwag ang ating mga sarili, mga kapatid. Huwag tayo magpa-impress sa tao, mga mahal. Magpa-impress tayo sa dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga mahal. Amen? Kaya mga kapatid, sabi ng Bible, sa katapos-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Be strong in the Lord and in the power of His might. Sabi ng Ephesians chapter 6, verse 10, mga kapatid ko. Ibihis natin ang buong kagayakan ng dakilang Diyos natin, mga mahal, para tayo po'y matibay laban sa mga lalang ng dyablo sa ating buhay. Sapagkat ang ating kaaway, hindi laman, hindi buto, mga mahal, hindi dugo, mga kapatid. Masamang espiritu yan. Amen ba? At ang dyablo, mga mahal, ay nananahan, mga kapatid ko, nagtatrabaho yan sa mga Kristiyanong hindi gumaganap ng kanilang tungkulin sa loob ng church. Nakikinig po kayo? Ganyan kahalaga, mga mahal, yung ating mga tungkulin sa church. Ang unang-una nating tungkulin, ano? Dumalo sa gawain ng Diyos. Amen? Magpuri tayo sa ating mga bahay araw at gabi. Magbigay tayo, mga mahal, sa gawain ng Diyos para sa kalalago, mga mahal, ng Ebanghelyo. Magbigay ng magbigay, mga mahal, habang nagbibigay ka, mga kapatid ko, lalong nalugod ang Diyos sa iyo. The more you give, the more you receive, mga mahal, from the Lord. Amen? Palugdan natin siya, lahat magsabing, praise the Lord, mga mahal. Hallelujah. Yan lang ang ating magagawa sa loob ng church, mga kapatid. Mga mahal, ano po ang pwede natin gawin sa loob ng church? Paano natin mapagaganda, mga mahal, ang loob ng church, mga kapatid? So be it, mga mahal. Gawin natin, mga kapatid ko. Habang may pagkakataon pa, habang malaya pa tayong nakakagawa sa loob ng church, mga minamahal ko, mga mahal, do it with all your might, mga kapatid. Sapagkat ginagawa mo yan para sa Diyos at hindi sa tao. Amen ba? Praise the Lord. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya mga kapatid, napakabilis po ng ating oras. Mga minamahal, purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Bago natin tapusin ang ating pong pag-aaral, mga minamahal, nais kong malaman po natin, mga kapatid, pwedeng mamatay ang church? Pwedeng mag-collapse ang church, mga minamahal? Posible yun, mga kapatid, kapag hindi natin, mga minamahal, iningatan ng mga bagay na ito, mga kapatid. Ano po yung pumapatay, mga minamahal, sa church, mga kapatid? False teaching. Ipinapasok natin, mga minamahal, ang maling turo sa loob ng church, mga kapatid. Lagi kong sinasabi, inuulit-ulit, mga minamahal. Yung turo ng church, banal, mga mahal, na teaching ng church, na itinuro sa atin natin, beloved parents in the Lord, mga mahal, siyang i-share natin sa labas ng church. Huwag yung kaugalian, mga mahal, sa sanlibutan ang ipapasok natin sa loob ng church. Amen? Para hindi hihina ang church natin, mga mahal. Praise the Lord. We must not turn away from sound doctrine, mga mahal. We have one Lord, one faith, and one baptism. Amen? Praise the Lord, mga mahal. Isa lang ang bautismo natin sa pangalan ni Jesus lang, mga mahal. Praise the Lord, mga mahal. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Ano pa yung makakasira sa church natin? Worldliness. Makasanlibutan, mga minamahal. Ano pa, mga kapatid ko? Mga mahal. Yung tayo po, mga kapatid, ay hindi gumaganap ng ating pong mga pamumuhay, mga mahal, personal na pamumuhay sa ating pong mahal na Panginoon. Yung ating mga kabanalan, mga minamahal. Amen. Yung ating pakikitungo sa ating kapwa, mga kapatid. Kinakailangan po yan. Sabi ng Biblia, without peace and holiness, mga mahal, walang makakita sa ating dakilang Diyos. Amen. Tandaan po natin, mga mahal, lahat tayo, tinawag ng dakilang Diyos sa banal na gawaing ito sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos, ng grasya ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Kaya awitan natin ang ating mahal na Panginoon ni mahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Tumayo po tayong lahat. Amen.
grace. Thank you, Jesus, Lord. My heart is so proud. My mind is so unfocused. Singers. See the things you do to me, as great things I have done. And now you gently break me, then lovingly you take me, and hold me as my Father, and mold me as my Maker. Next time I will be short of you, Lord, how far with forgiveness above. And you answer my child, I love you, for as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. This courage, knowing that someone somewhere could do a better job. For who am I to serve you? I know I don't deserve you, and that's the part that burns my heart and keeps me hanging on. How many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far with forgiveness abound. And you answer my God, I love you, for as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. My heart is so thank you, Jesus, for thy sweet holy presence, O God. unfocused. Thank you, Jesus. I see the things you do to me, as great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me, and hold me as my Father, and hold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, and full with forgiveness abound. And you answer my child, I love you, for as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient grace. How many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how with forgiveness abound. And you answer my child, I love you, for as long as you're seeking my face, you walk in the path of my daily sufficient. Hallelujah. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down?
time I was short of your glory, how far with forgiveness abound. And you answer my child, I love you, for as long as you're seeking my face, you walk in the path of my days. First stanza. Patuloy nating awitin ang awiting namin mahal. Damahin natin ang presensya ng mahal na Panginoon na sa ating kalagitnaan. Hallelujah. Nais ng dakilang Diyos, gamitin ka niya. Magpagamit ka sa mahal na Panginoon, mga mahal. Ibalik ang unang pag-ibig sa dakilang Diyos. Ibalik ang first love sa mahal na Panginoon. Hold me as my maker. I ask you how many times will you pick me up when I keep on letting you down. And this time I will push on your glory, how far will forgiveness abound. And you answer my joy, I love you, for as long as you're singing my praise. You walk in the path of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up when I think you let you down. Each time I will short of your glory, how far will forgiveness abound. Have you answered my child, I love you, for as long as you're singing my praise. You walk in the path of my daily sufficient grace. I ask you how many times will you pick me up when I keep letting you down. And each time I will push on your glory, how far will forgiveness abound. And you answer my child, I love you, for as long as you're seeking my face. You walk in the path of my daily sufficient grace. Praise the Lord. Patuloy po natin awitan ang mga Pinoon. Hallelujah. Yes, Lord. Maraming salamat, dakilang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal Panginoon. Thank you po, hallelujah. Praise the Lord. At lagi mong iniiyak na ako'y bumalik at tumawag sa iyong ngalan. I ask Bonito, how kain din many bonito. times will you pick me up when I keep on letting you down. Amen. Thank you. There is And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound. And you answer my child, I love you, for as long as you're singing my praise. You walk in the path of my daily sufficient Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Maraming salamat, dakilang Diyos, sa dakilang biyat ka ba? Maraming salamat, mga Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord sa ating minahal na kabaguhan. Hallelujah. Napakapalad niyo po sa araw pong ito. Ito pong araw na ibigay sa iyo ng ating pinakamahal Panginoon upang iyong marinig ang itong ebanghelyo ng kaligtasan, ang tamang totoong pangaral at mga patutuo na kung saan kumikilos po ang ating dakilang Diyos sa banal na gawain, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil narito po ang tunay na man of God, binigay nating pinakamahal na Panginoon sa katuwang ng ating minamahal at galang Pastor Lisa Dalmida upang tayo po ay handa maging ganap
sa harapan ng ating pinakamahal na Panginoon. Mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Pakinggan niyo po. Unang-una ay panampalataya sa ng isang Diyos. Walang ibang Diyos kundi ang ating pinamahal na Jesucristo. Siya ang the true God, eternal life, ang Diyos na nagkatuwang tao, namatay, hallelujah, doon sa krus ng Kalbaryo, na buhay na muli para sa ating kaligtasan. At ang pangalawa, ang pagsisisi. Dahil ang sabi ng Biblia, lahat ng tao ay nagkasala, at dahil sa dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, upang ang tao ay bigyan ng pagkakataon, dapat tanggapin ang kaligtasan, at ayun nga po, aminin na tayo po ay makasalanan at pagsisihan dahil ang ating dakilang Diyos tunay na tapat at handa magpatawad doon sa lumalapit, humingi ng habag sa ating pinamahal na Jesucristo. At ang pangatlo, yung bautismo sa tubig upang mapatawad lubos ang ating kasalanan. Sabi nga ng Gawa 2:38, mangagsisi ang bautis sa inyo sa mga kapakariang pala ng ating dakilang Diyos at pinamahal na Jesucristo upang mapatawad ating kasalanan at ating tatanggapin ang bautismo ng Espiritu Santo. At ang pangapat, ayun po, yung bautismo ng Espiritu Santo na kung saan ito po ay ibibigay sa atin ng ating dakilang Diyos, ibibigay ng ating pinakamahal na Panginoon sa tamang oras, sa takdang oras na kung saan pag nakita ng ating pinakamahal na Panginoon ng anak ng Diyos, ng mga baguhan ay seryoso, sumunod sa kaluban ng ating pinakamahal na Panginoon, ipakakaloob ng ating dakilang Diyos ang bautismo ng Espiritu Santo. Yun po ang maging kapangyarihan ng tao, ng lahat ng mga anak ng ating dakilang Diyos, sabi ng Gawa 1:8. Amen. Praise the Lord. Tanggapin niyo po ang ating dakilang Diyos. Kung pwede po tumayo, kaya po tumayo. Amen. Praise the Lord. Okay, pwede na po yan. Hallelujah. Sundan niyo po ang mixing panalangin pong ito. Ibulong niyo po, hallelujah. Magmula po sa iyong labi, magmula sa iyong puso, sambitin niyo po ang panalangin ito ng pagtanggap. Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa makapangyarihang pangalan mo po, mahal na Panginoong Yesus, narito po ako, lumalapit sa iyo. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako. Ako ay nakakasala sa iyo. Patawad po, mahal na Panginoon. Ayaw ko po ng buhay makasalanan. Tulungan niyo po ako na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Tinatanggap kita, aking Diyos at aking tagapagligtas. Tulungan niyo po ako, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Ating po ipanalangin, sama-sama po natin ipanalangin sa pangunang panalangin po nating Brother Roll Pastor. Opo, mahal na Panginoong Jesus, sa dakilat mga pare, ang pangalan niyo po, mahal na Panginoon. Kami po ay buong puso nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo sa iyong patuloy na pagliligtas, sa iyong dakilang pag-ibig, dakilang Diyos. Sa pangunang panalangin po na aming beloved na Pastor, will this adal, midrin tem prophet, O God, kahabagan niyo po at patawarin ang bagawan tumanggap sa iyo. Tulungan niyo po siya na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo rin po, ganun din po kayo mahal sa buhay at isulat niyo po kailang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa iyong kanan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. At pangalawa, nagalawan niyo na po ang bautismo sa tubig. Pagkatapos po ating manalagawain, mayroon pong bautismo sa tubig. Wala po itong bayad. Libre po ang kaligtasan na nagmumula sa ating pinakamahal at mayroon pong pamalit sa damit para hindi po mabasa yung damit. Ating pong unawain, pag nais mo pong matyak na ikaw ay maging totoong anak ng ating dakilang Diyos, huwag pong iwanan ang gawain pong ito na hindi po matanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Kikilos lubos ang ating pinakamahal na Panginoon pag ating po nasunod ang bautismo sa tubig. Ganapin po natin pagkatapos po ng ating banal na gawain. After closing prayer, mayroon po mag-assist para mabautismuhan sa tubig. Amen. Upang matyak ang kaligtasan, matyak ang kagalingan ng karamdaman, matyak na tayo po didinggin ng ating dakilang Diyos, tanggapin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pwede na po kayo bumalik sa iyong pinakaupuan. Amen. Praise the Lord. At sa ating panalangin, napakaganda po nating napag-aralan. Patuloy po tayo tinuturuan ng ating dakilang Diyos. Patuloy po tayo hinuhubog ng ating pinakamahal na Panginoon sa kanyang banal na salita. Ano ang layunin? Upang tayo po yung maging ganap sa harapan ng ating dakilang Diyos. Tulad nga po natin na pakinggan, wala po tayong ipagmamalaki sa harapan ng ating dakilang Diyos. Lahat po ito ay puro biyaya, habag ng ating pinakamahal pa. Mari masabi po natin na sa nakatayo po tayo ngayon, pero hindi po natin ito alam.
hanggat tayo po, hallelujah. Pero ang pangako lamang ng ating dakilang Diyos, habang tayo po'y kumakapit, nagsusumikap, hindi po tayo matutumba ng kaaway ng ating dakilang Diyos. Bagamat upo, kung nasa sitwasyon po tayo ngayon, na tayo po'y nasa nakalugmok o tayo po'y nasa pagsubok, still, hallelujah, ang ating dakilang Diyos ay nariyan upang tayo po'y tulungan lahat. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Mayroon po tayong responsibilidad sa ating banal na gawain. Tulad natin napakinggan, mayroon po tayong responsibilidad sa ating kapwa mananampalataya at ganun din po sa wala pa rito sa banal na gawain. Patuloy po tayo magsusumamo sa ating pinakamahal na Pinoon dahil ang sabi nga ng Biblia, hallelujah, isa lamang tayo sa katawan ng ating dakilang Diyos na kung saan ang ating pinakamahal na Pinoon, hallelujah, ang siyang, hallelujah, ang siya po nangungunaw, ang ating dakilang Diyos, ang siya po nating aasahan. Tayo po'y manalangin, ang ating dakilang Diyos ay nakikinig. Ang ating pinakamahal na Pinoon, nais ng ating dakilang Diyos na tayo po lahat ay makaganap, hallelujah, ng tungkulin ng bawat isa atin ay binigay sa atin ng ating pinakamahal na Pinoon. Tayo po'y manalangin, ibuka po natin ating mga bibig, upod dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa dakilat makapangyarihang pangalan niyo po, mahal na Panginoong Yesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa mga salita na ay napakinggan. Maraming salamat na patuloy niyo po kami tinuturuan, dakilan Diyos. Upo, mahal na Panginoon, nais po ng bawat isa amin na makaganap ng tungkulin pinakalob sa bawat isa amin. Kaya dakilang Diyos, tulungan niyo po kami dahil kami po'y mahina. Wala po kami magagawa sa ganang amin. Ang aming lakas ay ikaw, mahal na Panginoon. Ang aming kagalakan ay ikaw, dakilang Diyos. Kaya sa po ko na panlangin po na kayong Pastor, marapatin yung bawat isa amin, mahal na Panginoon. Bigyan niyo po kayong puso na nagmumula sa iyo, lakas na nagmumula sa iyo, kaisipan na nagmumula sa iyo, upang kami po'y makasunod sa banal na kalooban. Hindi ka ay service, O God, bagkus pagpupuri, pagdadakila, pagganap ng iyong pinapagawa sa bawat isa amin. Mahal na Panginoon, sa inyo po kayo nasumpungan sa iyong mga pagkukulang. Kami po'y sama-sama humingi ng habag. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon. Tulungan niyo kami, O God. Ayaw po namin na buhay makasalanan. Lahat higit, tulungan maging matapat ang bawat isa amin. Pagkaluban niyo po kami tunay na banal na takot sa pagkakasala sa iyo. Ito po ay imong samot dalangin sa makaparang pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Hallelujah. Ating pong hallelujah sa watayin ang lurit ng gawa ng kaaway. Ilians po natin ang sarili. Isa po ito sa pangako ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At tayo po ay hallelujah ay kaloob na ng ating pinakamalapay na nakapangyarihan na nagmula sa ating dakilang Diyos. Tayo po'y manalangin, ikas-out po natin ang lahat ng uri na gawa ng kaaway. Upang mahal na Panginoon, narito po kami dakilang Diyos sa iyong pangailangan sa iyo. Mahal na Panginoon, sa pangunapalangin po namin, Brother Pastor Lisa Dalmida, aming gagamitin po ay makapangyarihang pangalan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, aming pinapalayas lahat ng uri na gawa ng kaaway. Hallelujah. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, panlupay-pay, panlalamig, mga samang ugali, lahat ng mga pangulupay-pay, demons cast out in Jesus' name. Pride, vain glory, carnality, demons cast out in Jesus' name. Lahat ng uri ng bisyo, cast out in mighty name of Jesus. Problema, kahirapan, karamdaman, cast out right now. Be healed in the mighty name of Jesus. Sa parang pangalan ni Jesus, all vices began, all problems solved right now in mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon at atin na pong inaangkin, hallelujah, ang tagumpay, ang katugunan na yung makapanalangin sa mga parampalan ng ating pinamahal pa sa Kristo. At patuloy po tayo magpupuri, magbubunyi sa mga parampalan natin dakilang Diyos. Sumigaw po tayo ng hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Huwag pong magbibiro, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. God bless you po. God bless you po, Lord Preacher, sa salita ng ating pinakamahal Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos at sa ating pagpatuloy. Narito po tayo sa ating mga announcement. Narito po ang ating private elder. At i-announce ko na rin po to dahil nga po napakalaga ang salita ng ating dakilang Diyos. Napakalaga na alam po natin ang salita ng ating pinakamahal.